Ang masasabi ko lang ay abangan ang mga susunod na kabanata. Excited ka? Hindi naman, it's expected. So, ganun lang. Ito yung umpisa ni Inday na babangon ako, dudurugin ko kayo. Dudurugin kita, oo. This is Ganon. reckoning period day 1. Yes, exactly. And good luck na lang sa lahat ng tao. And I really think that the father-daughter tandem is in full force. Naplano na nila ito kung ano ang mangyayari. Nagtsikahan na sila, chikahan portion na sila. And in a way that hindi makakalabas ang mga chikahan nila. So, good luck. And But before we go, meron lang akong gustong pag-usapan. Yung mga nasa backstage, guys, I'm so sorry ha, hindi ko na kayo mapapaakyat, yung mga nasa backstage ngayon. Hindi ko na kayo mapapaakyat kasi para hindi na tayo humaba ng bonggang-bongga. Pero meron akong last na topic na gustong pag-usapan. Kasi, ang tawag dito, yung China, sa China News, may lumabas sila, may nirelease silang video. Yung China. Tapos natatawa talaga ako. Okay, eto. Philippine Coast Guard caught dumping Philippine Coast Guard in the South China Sea. Ayan. Ito yung video. Philippine Coast Guard, ayan. Tapos nagda-dump sila ng mga HS balloons, ayan. Ano yung mga tinatapon nyo? Baka mamaya may matagpo ang droga na naman palutang-lutang sa dagat, charot. Ayan. Ayan. On Monday, February 16, in the adjacent waters of China's Nansha Kundao in the South China Sea, crew members of Philippine Coast Guard ship 4,411 were Coast Guard ship 4,411 were caught dumping 2 black barrel-like objects into the sea. Ayan. Ayun. Baka tao, charot. Ano yung dinamp? Ewan ko. Ano yung tinapon? Pero alam mo, nilalaro na tayo ng China. Sobrang nilalaro-laro na tayo ng China. Yung parang asara ng gusto nyo Gusto nyo pikunan gusto nyo yung annoying na back and forth Pero mo parang, ba't naman makakatch? Ang bilis-bilis, ilang seconds lang to. Pagkatas na-catch pa ng Chinese ng Chinese Coast Guard tong video na to. Ano kaya yan? Diba? Parang, grabe naman yung pang-control dito ng grabe naman yung pang-control dito ng China. Ilang seconds lang to, Nakita pa talaga nila. Nakita pa talaga nila yung dumping. Nakita pa talaga nila yan. Unless, of course, talagang ang gusto talaga ng China ay patayin sa inis ang Philippine Coast Guard. At sila Tariela or whatever, ganyan. Kasi parang, talaga nakita pa talaga nila yun. Tapos 2 barrels. Kumbaga hindi naman siya yung super scandalous na, I think they violated some laws or whatsoever, no? Ganyan. Pero 2 barrels, tas nakita pa nila, alam mo yung parang gustong sabihin ng China, dude, we are watching you. We are capable of watching you every second, every minute, every second of the day. 'Di ba? I dream about you in the most special way. Diba? So, yun. May satellite sila. Kahit anong galaw dyan, alam nila, sabi ni Erica Rita Delfin. Yeah, I'm pretty sure. Pero diba talagang yun talaga, babantayan mo, kaliit-liitan na action. Diba? So, alam mo yung feeling ko, gusto nyo ng
kasi kayo diyan, sa Pilipinas mahilig kayo sa mga moral-moral, yung dapat hindi nagvo-violate ng rules, dapat hindi walang inaano na kahit anong dapat malinis, walang vino-violate na rules na kahit ano, ganyan-ganyan. And I kind of felt na ano, no, yung they are trying to embarrass us by the slightest, by exposing our slightest transgression. Although you have to correct me if I am wrong, kung this is a slight transgression ba or talagang absolutely absolutely reprehensible act, ganyan. Pero kasi parang ay lang tapos ayun. They're Tapos hindi playing naman nila identify kung ano exactly yung yung nandun sa ano bahay. yan? Oo. Nilalaro nila tayo. Kung ano yung laro natin, ginagamit nila sa atin. Kasi ganyan Oo. tayo maglaro eh. So parang, ganyan pala gusto nyo laro. Sige, maglalaro tayo ng ganyan. Oo. Ayun. Gusto niyo Kasi kaming alam labanan nilang, yung parang sinasabi niya, gusto niyo kaming labanan sa asaran, doon di kayo mananalo kahit asaran. kasi nag-resort tayo sa ganung tactic eh. Tapos, di ba, nung nagsalita sila, bilang nag-iyakan naman tayo. Parang, ano ba talaga? Pag kayo yun ang babastos, okay lang. Pag binalikan namin kayo, hindi kayo dapat bastusin. So, binigyan natin ng yung mga Chinese na, itong mga buskador, malakas mang Alaska, pero sensitive. So, asarin natin lalo. True. Ayun. Anyway, ang tawag dito, mag-e-end live na ako. Pero bago tayo mag-end live, baka meron pa kayong gustong sabihin. Ayan. Sas, meron ka pang gustong sabihin? Wala na. Ang masasabi ko lang ay abangan ang mga susunod na kabanata. Excited ka? Hindi naman. It's expected. So, ganun lang. Oo. Ako Diba? excited. Ito yung umpisa ni Inday na babangon ako, dudurugin ko. Dudurugin kita, oo. This is reckoning period day 1. Yes, exactly. And good luck na lang sa lahat ng tao. And I really think that the father-daughter tandem is in full force. Naplano na nila ito kung ano ang mangyayari. Nagchikahan na sila, chikahan portion na sila. In a way that hindi makakalabas ang mga chikahan nila. So, good luck and have a nice day, everyone. Have a good evening at salamat sa mga nagbigay ng abuloy. Thank you so much and have a good night and I love you all. Thank you. Mami Laika, meron kang gusto sabihin? Wala, nabuhayin ako ng loob kasi akala ko parang tahimik na si Duterte doon. Pero yung ginawa niya ngayon, nakaka-inspire na parang ito pa rin ako naman laban ako. Hindi niyo ako pwedeng wala kayong alam mo yung Freddy Krueger. Ang ganda ng input ni Attorney Trixie about it eh. Oo. Yung sa totoo lang, parang I was going there but I wasn't really there yung sa analysis ni Attorney Trixie na yon na that PRRD actually took a risk by trying to encapsulate yung kanyang gustong sabihin sa mga Pilipino through that written waiver. Yeah. Ganon. Ang ni PRRD dun, parang kailangan ko magsakripisyo para kay Inday. So parang okay na ako dito. At parang sa edad niya, naisip niya pa yun. It's not sacrificing for Inday per se. Kasi si PRRD, tanggap niya talaga na etong pagpapadala sa akin sa Hague, this is the consequences of my action. Dahil ang dami binangga ni PRRD na kalaban nung panahon niya. Dami niyang binangga. So ngayon, yung balik sa kanya is political persecution. Ganon. And one thing that is so consistent about PRRD, yun talaga yung lagi niya sinasabi, well, this is my fate, eto talaga. Kung ito yung, kung ito yung nakatadhana sa akin, edi eto, ganyan-ganyan. But like I said, while PRRD is accepting yung pambabalasubas sa kanya ng BBM administration at lahat ng mga anti-Duterte, siya yun, hindi ako.
Okay? Yeah. Siya yun, kung tanggap niya na nandun siya, ako, hindi ko tanggap na nandun siya. Hindi siya Dapat hindi natin tanggapin. dapat hindi natin tanggapin. Gumawa tayo ng paraan or tanggapin natin pero Oo, ipakita natin sa kanya na may oo, may yung ginawa dahil mo Duterte meron niyang kapalit. Papalitan dahil namin yan. tayo ang nakinabang nung mga magagandang desisyon ni PRRD. So therefore, kung sasabihin ni PRRD na tanggap niya yung nangyari sa kanya or whatsoever, sa kanya yun kasi yun yung ginawa niya, yun yung understanding niya doon sa yun part yun ng kanyang magandang leadership. He takes ownership doon sa mga decisions niya. But for us, na nakinabang, mahiya naman tayo. 'Di ba? Mahiya naman tayo kasi kung papayagan natin na yung mga taong willing magsakripisyo para sa bansa ay ginaganyan-ganyan lang, tangina nating lahat. Hindi natin deserve na magkaroon ng isa pang leader na kagaya ni PRRD. So, we want Inday to do a lot of things for the Philippines. We want Inday to to take revenge for all of us. Dumating ang panahon wala na uli sa power si Inday. At ganun-ganunin uli si Inday. Just gising mga kababayan. 'Di ba? Gising mga kababayan. Do not allow this to happen. Do something. 'Di ba? Do something. Huwag nating hayaan na magiging ganyan lang yung sitwasyon ni PRRD. Ay, hindi, wala na tayong magagawa, hindi na yun isusot. Ba't wala kang magagawa? Wala kang magagawa kasi ayaw mong may gawin ka. 'Di ba? Ayaw mong kumilos. 'Di ba? You do not want to push back. Push back in whatever shape or form. 'Di ba? No one said na magiging madali yan. But if we're going to do it, all of us are going to speak up and call out ICC sa mga kaputahan nila. 'Di ba? May mga nagsasabi kasi na parang hindi kasi wala tayong magagawa diyan sa ICC kasi yun hindi naman natin mapapatumba yan ganyan. Well, if we are all going to show the contradictions of ICC, if we are going to speak about the biases, the prejudice, and all the unfair things that they had done to PRRD, maririnig at maririnig tayo. 'Di ba? Maririnig at maririnig tayo. Yung memo ni PRRD, kakalat yan sa buong mundo. At talagang lalong papangit ang tingin ng ibang bansa sa ICC. Correct. Ganon. You know, a lot of people are asking, Joey, ba't mo kasi nare-require yun sa tay kami naman na merong video at saka yung merong picture, may mga proof, ganyan-ganyan. The videos and the videos, pictures, and yung mga live session sa tay kami naman, signature campaign, the purpose of that is to show to the whole world that a lot of people support PRRD. Kasi iyan ang pinapalabas nila, di ba? Parang, eto na, buhay ni mga DDS, yung mga bayarang DDS troll. Parang, DDS ang may bayarang troll? Correct. So ngayon, di ba, hindi nila mabanat-banatan yung tay kami naman signature campaign kasi totoong tao yung mga nandun, totoong tao yung mga nagpirma. Nakita namin, nakausap namin. Di ba? So, hindi nyo mabanatan, may ID, may identification. Di ba? Naka-video. May mga pictures. Of course, yung iba na walang pictures, okay lang yun, wala mang problema doon. Kasi meron talagang iba na gustong pumirma pero ayaw nila magpa-picture, which is fine, di naman talaga yung requirement. But what is important is that, since maninindigan na lang rin naman na kayo, itodo nyo na. 'Di ba? Why are we showing this? Kasi nga, yun ang sinasabi ng ICC eh. Dinalabanan natin yung narrative na si PRRD, war on drugs, ang daming pinatay, bakit ang daming tao umiiyak? Dahil na-solve ni PRRD yung drug problem ng pamilya nila. Bakit ang daming mga dating mga adik na nagsipagpuntahan at nagpirmahan doon sa tay kami naman signature campaign? Alam mo, sa totoo lang yung mga, sa lugar, di ba nabanggit ko na yung lugar namin talagang talamak dati doon. Alam mo yung mga pamilya doon na may mga natokhang na pamilya, tapos even yung mga adik na nagbago. Hanggang ngayon maka-Duterte sila. Alam mo, kaya hindi ko magets yung mga namatayan ng mga anak na adik tapos humingi ng hustisya. Parang alam niyo adik yung anak niyo. Mm-hmm. Alam niyo nagtutulak tapos ngayon gagamitin niyo pa. Bigyan niyo naman ng dangal. Mm-hmm. At yung mga kakilala ko yung sa lugar namin, nasaktan sila, umiyak sila nung namatay yung natukang nilang anak. Pero
alam nilang hanggang doon lang talaga. Kahit ano gawin nila, hindi magbago, ayaw magpapaigil. So, So, ayun. kung di mapapatay dun, mapapatayan in some other violent ways. Hindi sila galit kay Duterte. Kasi Mhm. parang alam nila yung mali ng anak nila, alam ng kapamilya nila. Yun. Mhm. Ayun. Sabi ni Omar Ramirez, the Tay Kami Naman campaign is very much aligned with Tatay Digong's letter to the ICC. Correct. Correct. Yeah. Hindi naman sinasabi namin eh. Desisyonan ang habeas corpus cases ni PRRD because that is part of his right na marespeto, i-justify muna, sabihin muna kung ano ang legal basis ng pagbabadampot kay PRRD from the Philippines to The Hague. 'Di ba? Ayun sinasabi ni PRRD, Pilipino yung nandun eh. Dapat pinoproteksyonan siya ng batas ng Pilipinas. Anong ginawa natin? Anong ginawa ng bansa natin? Hindi 'Di ba? na pa paihatid. And PRRD is very consistent in that letter by saying that the ICC never acquired jurisdiction over my person. 'Di ba? Ayun. So yun lang. Ginagatasan kasi nila, ginawa nilang kabuhayan yung pagsakay dyan sa war on drugs tanim victim. Bloodbath na, go VP Sara. Yes, I think this is bloodbath day 1. So, interesting yung mga mangyayari for ano, no? Interesting yung mga mangyayari sa mga susunod na araw. Feeling ko may pasabog sila. Pero ano, no? Usually, di ba pagka merong mga ganyan-ganyang banat si Inday Sara, mabilis yung retort nila eh. Mabilis yung mga ano nila. Yung ika-4 na impeachment ni, di ba, alas 2 si Inday Sara yata nag-live, nag-declare. Bandang mga alas 4, alas 6, naghahain na ng ika-4 na impeachment. So, talaga itong mga to talagang hindi magpapatalbog. Oo, ayun. Pero ngayon hindi sila makasagot, no? Hindi sila, ayun. Okay naman mag-drugs, basta productive, sabi ni Jude Slay. Ewan ko sa putang ina mo. Ayun. Exciting to me. Basta ako kapag ano na, pag laban na to uli, balik na uli sa pagiging ano. True. Ayan. Anyway, siya, sige na, matulog na tayo. Maraming salamat sa inyong lahat. Hirap kasi sa kontra sa signature campaign, directly na kinokonek ang ICC sa Tay Kami Naman, when in fact, the goal is to establish our sovereignty. ICC be damned. They could Correct. take a flying fuck for all we care. Correct. In fact, yung Tay Kami Naman signature campaign, I'm very, very glad na nangyari yung, kasi di ba itong ICC, in-outsource nila yung paghahanap ng witness. Di ba? O yung mga ano dyan, yung mga witnesses dyan ng war on drugs, NMNM, ito, ikwento nyo sa amin ang storya ninyo. Ito ang link. Ganyan. So, ilan yung makukuha nila dyan? Ilan yung mga storya, videos, kwento na nakuha ng Tay Kami Naman Global Signature Campaign ready to push back dun sa narrative nila na ang daming pinatay ni PRRD at walang nakinabang sa war on drugs. You would not be able to deny the fact because these are real people telling their own story, verifiable, came to us with identification. Yung sinasabi nila, gusto namin yung mga nagawa ni Duterte nung presidente siya. 'Di ba? Again, no, in as much as we are celebrating the candidacy of Inday, her plan to run as president in 2028, I hope we also understand our responsibility. Na kapag may leader tayo, hindi yung leader ang papasa ng lahat. Hindi yung leader ang papasa ng lahat. We also have responsibility. How do you expect Inday to fight for you relentlessly if you cannot even make a stand for the father? You cannot even make a stand na ipaglaban si PRRD na pauwiin siya dito sa Pilipinas because you have your reasons. Ay, wala naman na kasing magagawa yan. Wala naman na kasing ano, ganyan. But what are you doing? Diba? Anong ginagawa natin? Anong
ginagawa ng mga nagsasabi na, ay hindi, wala na kasing ano, ay hindi naman kasi effective yung signature campaign, ganyan. O di maghanap ka ng effective. Suportahan Alam ko mo, hindi doon. ko magets yan, Mino. Kasi kung kayo, hindi kayo nag-agree, manahimik na lang kayo. Hindi yung kumukontra pa kayo. Hayaan nyo, kanya-kanya tayo. Mm. Kumbaga, kung yung ginagawa nila makakatulong sa movement natin na malagay sa tama yung Pilipinas, yun yung way Mm. nila. Hayaan nyo sila. Gumawa rin kayo ng paraan nyo kung hindi kayo nag-agree. Kung tingin nyo, di ba, simple lang yun. Parang, kung tingin nyo wala na kayong magagawa, edi hayaan nyo silang may gumawa. Huwag nyo nang kontrahin. Hindi ko magets. They are, the ICC is going to confirm the charges against PRRD. I'm very sure of that. Yep. Kung sakaling hindi yun gagawin ng ICC, then that's a miracle. I'll be very, very thankful if that happens. But at this rate na ginagawa ng ICC kay PRRD, wag na kayong umasa na hindi mako-confirm yung charges sa kanya. Iko-confirm yan, Mi, kasi di ba Confirm nila yan. Pinatagal mo na lahat ng mga appeal, i-deny mo, tapos hindi mo i-confirm. Ano kami sayad? Oo. Yun yung kwento niyan. Sure yan. Mm-mm. At least nag-resist si Duterte na wala kayong power sa akin. Gawin niyo kung anong gusto niyo gawin, pero hindi ko yan tanggap. Mm-mm. Mm-mm. So ayun, so sana lang let's also let's also do our share. Let's not tolerate, sabi nga ni VP, no, wag tayong masanay sa mali. Yep. Actually, dadagdagan ko yun eh. Wag tayong masanay sa mali at umasa na iba ang magtatama nung mali na yun. 'Di ba? Ayun. Miss Joey Aslam po, comment siya sa sinabi ni Gov Pam na ang priority niya is people, not politics, period. Sabi ni, bahala siya, it may cost her sa 2028, ganun. Kasi parang, ang tawag dito, ang mali kasi ni Pam, I think kaya rin maraming nababad trip sa kanya. Ang mali kasi ni Pam, o sasabihin mo na wala kang colorless ka, ganyan. Pagka colorless ka, dapat yung pag-conduct ni Pam ng sarili niya, very business-like. Okay, fine. I have no choice. I have to deal with BBM and Lisa. I have to act friendly in front of them kasi gusto kong makinabang ang Cebu province sa mga sa national government. So, kailangan ko silang kausapin, kailangan ko silang chikahin, ganyan. Pero dapat, yung business-like. 'Di ba? Ang problema kasi parang every time na nagmi-meet sila, parang giddy si Pam. So, yun yata yung kinakaasar ng ibang mga tao na nababad trip kay Pambari 4. Ayun. But anyway, ako naiintindihan ko rin naman yung part na yun na, which is also a very, very important consideration na si Pam naman kasi syempre, kailangan niyang protektahan yung tao niya at yung way niya para protektahan yung mga tao niya is to be friendly with the administration so that she can ask favor or she can get I don't know kung ano man yung na yun. Pero syempre kailangan mo i-balance 'yan, mother, di ba? Kailangan mo i-balance 'yan, mother. Ganun. So ayun, mga Cebuano na ang sa kanya, ang hahatol sa kanya sa 2028. Kasi ngayon pa lang marami ng mga Duterte supporters ang hindi siya bet. May mga Duterte supporters pa rin na na very supportive sa kanya. Pero hati na sila dun sa Cebu. So, challenge yan kay Pam. Bahala siya kasi kung hindi niya masusolidify yung support base niya, may tulog siya sa 2028. Ayun. Ayun lang. Anyway, natanong na yan kanina. Baba na ako, Mi, 8 a.m. Okay, bye, Mami Laika.